ito si Lydia, ang sabi, when she and the members of her household were baptized. Yun yung nangyari, nagpabautismo sila. Ganun nila tinanggap yung salita. And she invited us to her home. Sabi ni Luke, if you consider me, sabi ni Lydia, sa kanila, if you consider me a believer in the Lord, she said, come and stay at my house. And she persuaded us. Talagang ini-insist yun. Para kang kinokonsensya ka nga eh. Pag di ka kumain ha. Parang ganun eh. Pag di ka kumain, tatang ka. Kung talagang kinukonsider nyo kung mananampalataya ng Diyos, umuli kayo sa bahay ko. Di ba makakatampi ka pa ba doon? Parang so yun, ang nangyari po, no, right after verse 14, nung siya'y maaralan ng salita, binuksan ng Diyos ang kanyang puso, ano nangyari? Ha? She is baptized. No? Pagpapakita na ito'y kanyang respond doon sa kanyang tinanggap na message. She extends hospitality to Paul's team, no? Yung tinanggap niya, hinahanyayaan niya sa kanyang tahanan. So, kaya nga po ako, kukunin ko na itong pagkakataon na ito para magpasalamat sa inyo. Hindi ko naramdamang pinabayaan niyo rin po ako lalo na po nung itong BBS. Binigyan po ko ng seat doon sa sasakyan para po makarating kami ng komportable ng pamilya ko. At sa pagkain at sa pamasahe, no? Na-appreciate ko siya din yung inyong hospitality, mga kapatid. Salamat po. Nakikita ko sa inyo na binuksan ng Diyos ang inyong mga puso. At talagang bukas ang inyong puso para sa mga kapatid. Hindi niyo pinababayaan ng bawat isa at ang mga ngaral. Kaya salamat po dahil nung inaaral ko to ay akin pong na-realize yung hospitality ko ng iglesia nito. Kaya salamat po. Kaya in short, no, after God opened her heart and nagkaroon siya ng attentive faith, no, and kasunod nun yung obedient action at yung kanyang transformation, yung kanyang mga priorities sa buhay. Ikaw man ay already a worshiper of God, o ikaw ay hindi, kapag binuksan ng Diyos ang puso mo, mangyayari sa iyo ito. No? Hindi ito pangunguntro ng Diyos, hindi ito compulsion, no? O pamimilit ng Diyos sa iyo. God will not force you to move na labag sa kalooban mo. No? Kaya, dun sa tanong ni sister na asan ang human will ni Apostol Pablo, ni Jonah, pagkatapos silang ma-encounter ang kapangyarihan ng Diyos, nandun pa rin. No? Katulad din naman natin, wala namang namilit sa atin kung tayo'y nakarinig ng aral. Kumbaga, kusa natin itong ibinigay sa Diyos, yung ating pagsunod. Nandun yung ating kalayaan na mamili, pero dahil tayo'y nakarinig ng mga salita, katulad na limbawa ni Apostol Pablo, ikaw ba naman pinoprosecute, yung taong pinoprosecute mo at yung kanyang mga followers, pagkatapos ng mamatay, magpakita sa'yo, hindi ka pa ba mananampalataya? Hindi pa rin ba magbabagong yung puso? Hindi ka pa ba lalanggo? O ikaw ay pinakitaan ng mabuti? Diba? Pagkatapos mo siyang i-prosecute, nandoon pa rin yung kanyang will, yung free will. No? Pero, yun nga, pagkatapos ka nga na magpakitaan ng kapangyarihan, hindi ka pa ba mananampalataya, hindi ka pa rin babibigyan. So, yun mga kapatid. So, then, what about people whose hearts God has not opened? So, does God show partiality? Hindi po mga kapatid. The message is available eh. No? Tuloy-tuloy ang pangangaral. May maraming pamamaraan kung paano natin naihahatid ang salita. No? Ano nga ba? Sa verse 14, sinasabi dyan, the Lord opened Lydia's heart so she could truly receive the message. That raised the question, what about others? Diba?
Paano yung ibang nakarinig din naman ng aral, hindi lang naman siya yung nandoon sa prayer meeting or sa gathering. Paano nga? Paano sila? So, in that verse or in that situation, the Bible holds two truths at the same time. Ano-ano po yun? Number one, God must give light. Hindi naman po ako ang nagbubukas o sino mang makakaralan ng nagbubukas ng puso. Hindi naman ako ang nag-enlighten sa inyo. Kaya nga merong mababasa tayo, si Apollo at si Paul ang nagtanim, ang Diyos ang nagpalago. Hindi ang makakaralan ng nagpapalago. Ginagamit lang ang pangangaral para buksan ng Diyos ang mga puso ng tao. Ang Diyos pa rin ang nag-enlighten sa atin, hindi kung sino mang makakaralan. Pero bagamat importante ang ating ginagawa para makarating sa atin yung mensahe. So number one, God must give light. Number two, people are responsible for how they respond. Kasi nga, meron tayong free will. Merong mga hindi tatanggap sa aral natin, meron naman hindi tatanggap. May mga makikinig sa'yo, meron din naman hindi. Diba? Merong mga gustong willing sumunod sa Diyos, sa mga kautusan ng Diyos, meron din naman hindi. Ganun lamang po yun, mga kapatid. So, yun lamang po. Sana po ay nakapaghatid ako ng aral na makakapagpalakas ng ating pananampalataya sa Diyos at nasagot natin yung mga katanungan kung ilagay natin sa ating test. Yun lamang po, maraming salamat at magandang umaga. Salamat po sa tuwat at binali sa amin, brother. Ako naman tayo tumako sa sunset. Tayo mawis ng isang awitin. Dito po sa may bilar na one, 1, 3. To the world. Ready? Sing. To the world, we are servants of God. Let us follow the path that our Master has drawn. With the balm of His counsel and strength to renew, let us do with the might what our hands find to do.
Panginoon.